efficient chiller sa industry natin ay yun, nasa point 24 kilowatt per ton. Point 24. Ngayon, yung point 24 na yun, ano yun eh, relative yun doon sa condenser water. Condenser water. Sa atin, ibig sabihin, pag sinabi ko relative sa condenser water, ibig sabihin, yung pinakamababa na kilowatt per ton, ma-achieve mo siya kung yung entering cooling tower water o condenser water mo, papatak sa chiller, mababa rin. No? Pag hindi mo nababayan, hindi rin bababa yung kilowatt per ton. So, at least may idea na, ganun pala mag-work. Kaya minsan, pag binigyan ka ng chiller selection, titignan mo agad yung condenser water in and out. So, fix lang dapat tayo. No? 31.1 ang entry. Ang leaving sa condenser is 36.6 degrees. Okay? So, kay chiller, kay Gree, sa pag-aaral ko, yung standard chiller niya, fixed speed, ang kilowatt per ton ay 0.536 kilowatt per ton. Tandaan, no? Ma-amaze ka rin. Yung punta natin. Sabi niya dito, yung typical chiller, degree, no? Integrates the advanced air conditioning technologies with 100% green patented technology. It is exceptionally energy saving, reliable and adaptive, and can be widely applied in large buildings, hospitals, schools, supermarkets, and factories, or used to reconstruct the current air conditioning system for energy conservation. Yung mga nagre-retrofit, binanggit niya. Ito, kaya sabi ko sa inyo, kung ganitin yung nomenclature, pag nagbabasa kayo ng catalog, lagi nyo titignan paano yung arrangement. No? Yung C, ibig sabihin, yung C, ibig sabihin centrifugal, yung B, ibig sabihin variable frequency, whether permanent magnet or magnetic pairing. Yan. Pag wala ito, inumit niya, ibig sabihin, fixed speed na siya. No? Fixed frequency. And then yung E, cooling, yung H, ano yung H niya, Peter? Voltage. Tama? High voltage. High voltage. Oo. Or pag wala daw. Low voltage. Low voltage. Pagka, or fixed speed. Ang maganda rito, meron si Gree na ang voltahe na pwede mo ipasok sa kanya, 10 kV. Ibig sabihin, kung ang pinapasok ni Meralco, 34.5 kV, ang minsan, yung mga chiller na sinusupply natin, 380 volts, di ba? Si Gree, ang industry, meron din meron din silang tinatawag namin na medium voltage chiller. Ibig sabihin, 4.16 kV, 4,160 volts na chiller. Yung nagamit ko sa power plant mo, ganun klase. Oo, brand ng McWay ang gawa ni Westinghouse. At iba idea kayo. Pero si Green meron siya 10,000 volts na 10 kV. Ibig sabihin, yung transformer mo from 34.5 papuntang kung 380, malaki. Pero yung pang 10 kV, ibig sabihin, maganda yung problem mo, maliliit lang. Kasi pag mapunta ka 380, malaking problem. So, nakakatipid ka sa electrical. Kaya tayo gumagamit ng high voltage chillers. So, kami nakagamit na ako sa power plant ng 4,960 volts na chiller. So, yung ibang nomenclature niya, kung special function, pwede siya palang partial heat recovery tsaka total heat recovery. Ibig sabihin, halimbawa, pag may design si consultant, minsan, pag in-apply niya yung centrifugal chiller, papuntang hotel. Oo, yan.
siya, pwede mo siyang i-order kay Cree o kahit kaninong manufacturer. Pwede ba, merong partial heat recovery. So, hindi design ni manufacturer yun, pwede si Cree o si Daikin o si York o si Carrier. Hindi design niya yun na, sige, may heat recovery. Hindi design niya. Pwede, basta i-request mo lang also. Partial or total heat recovery. Ganda, di ba? Ano ibig sabihin nun? Paano po yun, sir, kung walang gamit tubig din yung heat sa condenser? Nagkaroon ng panibagong loop. So, paano, sir, kung partial, di ba tatlo yung magiging loop sa chilled water, sa partial, tsaka sa iba pa yung sa Minsan naman, naka-integrate na dun sa system niya. Ilalagay niya na lang yung, maglalagay panibagong tube para mo makuha yung init ng condenser. Paano sa tatlong heat exchanger? Ibig sabihin, yung init ng condenser, gusto mong kunin. Di ba? O yung pumunta doon sa cooling tower mo, hindi na ganun kainit din. O ano mangyayari? Pag nakuha mo yung init ng partially nakuha mo, totally nakuha mo yung init ng condenser. O ang nakuha mo, halimbawa, is 36 degrees C na init. No? Kung nakuha mo kagad yun, yung heating side mo doon sa hot water na gagamitin ng hotel, which is 57 degrees C or 60. O kalahati na lang. So, ano nangyari? Nakatipid siya, hindi. Nakatipid siya, di ba? O, yun yung ibig sabihin ng partial or total heat recovery. Ang ganda ng system na gano'n. Maganda yung gano'n system. Lumalamig yung condenser, ibig sabihin, mas nagiging efficient ang chiller. Sige, ganda ng discussion natin. Merong mga type ng starter, diode, reactor starter, soft starter, no? Or yung tinatawag na 4-quad inverter. Gumawa ko ng MB forum docs about 4-quad inverter. Ilalagay ko na lang doon para pwede nyo basahin. Okay, para may ganun pa na ibig sabihin. Ang purpose nun is two-way siya. Pag nag-supply ka ng AC-DC doon sa mismong system, ang tendency kasi pag magnetic, pag hindi siya 4-quad yung inverter mo, ang tendency, naka-float lang yung bearing na yun. Pag umiikot, kapag magnetic, naka-float lang siya. Paano pag nag-fluctuate? Ang tendency nun, yung naka-float na yun, mawawala yung magnetism niya, baka bumagsak dun sa mismong shaft mo. Yung shaft mo pala tayo bumagsak dun sa mismong bearing. So, ang ginagawa niya, yung motor mo, magiging part siya na magiging regenerative siya. Mag-i-induce na parang sa magnet para mag-maintain o mag-stay, mag-upload yung shaft. Yung significant zero. Okay. Mababasa nyo dun sa ACC ko. So, merong klase tayo ng chiller from 350 at fixed speed, no? So, fixed frequency hanggang 3,000 TR. Laki nito pag napuntahan nyo sa plata dito. I pray this year makapunta kayo. 550 to 3,000. Kita nyo may tama pa rin yung damage sa rin. May kita nyo rin dyan yung banda na puro robot. May nag-keyboard, may nag-drum, puro robot. Galing nila. Yun. Pag CBE, standard, ang range niya 250 hanggang 1.2. Pag pulse or diode, 250 hanggang 1,200. Pag standard series, high voltage, ibig sabihin, 900 to 3,000. CBE high voltage din, 900 to 3,000. Malaki yung advantage natin pagka ang na-offer mo sa developer yung high voltage, yung 10 kV, kasi maliliit yung electrical na yung entrada mo papunta chiller. Gadaliri lang, ganito lang. Naalala ko tuloy na sunog na mama doon. News ng isang araw.
inakit niya yung poste. Ganito ka lang kalait yun eh. Di ba? Sabi mo, baka siguro may diferensya sa kaya ganun. Yung magnetic bearing niya, meron tayong from 100 hanggang 900. Yung CCE series niya, na 4 quad yung inverter is from 100 to 1,300. According dito sa catalog degree, tinitingnan ko siya, sabi niya, pagka daw magnetic bearing, ang pagkaka-describe niya is yung basta quad inverter or quadrant inverter. Hindi mo na kailangan ng more speakers. Yun ang pagkaka-describe. Next. Tandaan niyo yung operating range. No? Yung living water, 5 hanggang 15. Minsan tinatanong nila ito eh. Di ba? 5-12 tayo, di ba? Pero yung sabi mo magagamit yung 15, magagamit mo siya kapag gusto mo makasave ka ng energy. Chile. Tapos yung entering water, yun ang range ng delta T niya, 2.5 to 8. Sa cooling water, ibig sabihin ito yung condenser water. 12 to 35 yung entry. And then ang difference, 3.5 to 8. Ito mahalaga to. Ito yung parang tinasabi. Minsan, ang tawag nila din yung mga approach temperature. Mahalaga yan para malaman mo. Marami na okay ba yung cooling. Okay. Ito yung product lineup niya. Minention niya. CBT, Data Center Chile. Ito yung series na pwede natin i-offer sa client. High-speed direct drive technology. Sabi niya rito, dual-stage impeller is directly driven by high-speed permanent synchronous motor requiring no speed up gear. Only one running part. The rotor simple structure and high reliability. Volume and weight of the compressor is only 40% of the same capacity as compared to conventional compressor. Sabihin, mas magaan na siya. So, stable and reliable motor installation. I think, standard naman ito for Piscina. And then, when compared to single-stage compression, since yung ginagamit natin, two-stage, sa lahat, sila natin. And then, meron tinatawag siyang enhanced vapor injection or EBI doon sa process ng chiller niya. Ang na-achieve niyang additional efficiency is almost 5 to 6% sa refrigerating effect niya. And then yung lower running speed means higher reliability and longer service life for compressor. And then larger flow ampere for impeller outlet, large surge, ibig sabihin, mataas yung temperature ng surging niya, and wider operating range. So, binigay niya na rin yung data na to. Ito siguro, I think, Peter, maganda aralin. Yung ating PH. Bigay ko nito sa inyo. Ito yung two-stage compression technology niya. Yung conventional, kung 20 to 100% yan, ang total regulation degree, pwede siyang 10 to 100%. Maximum adjustment speed, 50 to 100 kung conventional. Pag-agree, 25 to 100.
Tapos yung speed at saka yung guide vane, 10 to 20 to 50, sa atin 10 to 25. Ang ibig sabihin nun, nare-reduce niya yung throttling loss on guide vanes and improve yung energy efficiency. High speed permanent magnetic synchronous motor, ito yung isa pa nating klase ng sealer. Ito, ganito yung nakalagay natin sa unit of gas na rin. May idea kayo. 96% all the time and 98.2% maximum efficiency with the unit operating range. Motor efficiency is above 96%. Tapos pag dinagdag mo yung effect, di ba meron tayong heat chiller. Pag dinagdag mo yung effect ng bonus, additional 3 to 6%. Pero yung sa motor efficiency sa 96-98%. Kasi nga bearing siya perfection. Kasi nga yun. Kung ano yung efficiency na yun? Galing ano. Actually, ang karamihan motor ngayon, even yung ginagamit natin sa pan. Makakuha ka ng US motor na 98% efficiency. Saka 99%. Ano pa nagbago sir sa I think yung mga winding na ginamit nila. Saka yun nga. Gumagamit na kasi ngayon ng mga inverter motor. Green inverter technology, sabi nga nila yung refrigerant cooling. The inverter adapts refrigerant cooling with good cooling effect, and copper piping is simple, reliable, which is convenient for maintenance. Ginagamit niya yung refrigerant para i-cool down yan. Inverter without harmonic control. Ibig sabihin, the inverter has high power density, high economic reliability, and complete protection. Its voltage harmonic is less than 5%. Mahalaga ito, tinatanong ito ng electrical. Kasi pag inverter chiller, karamihan ng problem nila dyan, magpuproduce siya ng harmonic sa electrical system. Pag nagproduce siya ng harmonic, ano mangyayari? Yung system niya iinit. Tama? Yung buong system. Tataas yung ano yung tataas? Pag tumaas yung harmonics, yung buong system. May effect sa transformers, hindi sa frequency ng buong system. And there is no, sabi niya, higher harmonics, so it can be widely applied in large office building, school, hotels, shopping malls, and other places without special requirement for electromagnetic signals. So ito yung type nung ano niya, pagka-diode inverter. Yung isa naman niya, yung 4-quadrant inverter, may harmonics control. So tandaan nyo lang to, pag diode inverter, wala siyang harmonic control. No? Kasi pipili si client anong klaseng inverter. So chiller inverter. So dapat ma-advise mo siya. So meron kaming dalawang klase, baka mapili mo diode inverter, walang harmonic control na. Yung 4-quadrant inverter, meron siya harmonic control. Inverter with harmonic control for occasions that are sensitive to electromagnetic interference, as a scientific research institute, yung mga data centers, no? Hospital, na gumagamit ng mga para sa patient, kanilang phaser, factories, and technique processes. No? Inverter with harmonic control can be chosen with pulse width modulation controllable rectification technology. The inverter can output smooth sine wave with total harmonic distortion or TSC rate less than 10% and power factor higher than 0.995. Mahalaga yung power factor na yun. Kasi merong mga issue na kailangan mo. Pag bumababa yung power factor, maglalagay ka ng power factor. Capacitor, no? Kinokorek. Kasi nagiging inefficient yung electrical system. Tama? At
makikita nyo talaga kung ano yung minsan malaki pa yung controller kaysa sa chiller sa totoong buhay. Okay? Kasi nga malalaki. Nga, pagka 10 kV, so, malalaking breaker, so malalaki rin yung controller. May high voltage inverter tayo, 10 kV, kaya niya. Permanent magnetic synchronous inverters and typical chiller. Adapts the high voltage inverter which provides high quality driving force for the high voltage motor and is friendly to the grid with high reliability. Its power factor is high which is equal to or higher than 0.96 in all working conditions. Totoo yan. Kasi nakikita ko yan dun sa nakikita mo naman dun yan sa buong system pag facilities engineer. Nakikita mo yan. Lalo na pagka maganda yung facilities, yung kompleto sa instrumentation, makikita mo yung power factor. Ibig sabihin, maganda yung system. Ang mga product features niya, may high subcooling degree, or high efficiency heat exchanger. May subcooler siya, located at the bottom of the condenser. Adapts high efficiency subcooling tubes and effectively improves the subcooling degree of the unit by multiple coupling with maximum subcooling up to 5 degrees C. Kahit anong i-consulta niya, isa na naman. Advanced microcomputer control. Actually, pag kinocompare ko yung mga manage ko ng mga chillers sa iba dito sa Yalas, Raptor, may ibang napunta ako sa Central Bank, sa Bacolod, sa itong buwan, napunta ako yung chiller niya. Yung central plant nila, 13 yung chiller nila. Kaya kabinado ko, 13,000 TI yung buwan. Okay. Pero ay dinagdag nila, wala pa yung hinihilig na arena na that time. So, nakikita nyo, password protected. No? But I think pwede mo rin i-hook up ito on the BMS. At yung mga features niya, ng ating controller, or ng chiller. So, may freeze protection siya, may guideline error. Ito, lumalabas na madalas. Pag hindi mo na nalilinis, so may problem na yung guideline error na pag may problem sa pagkain. Kasi lumalabas. High pressure, pag hindi mo na nalilinis yung cooling tower mo yan, high pressure. So, actually, yung mga features na to, makikita mo rin yan sa iba't ibang type of brand of chiller. Standardized na oil pump power supply phase protection, overcurrent protection, chill water over low flow protection. Pag bumagal yung speed ng tubig, yan, pag nag-low flow, sabihin, sobrang bagal na ng flow rate, pag titip si chiller, hindi siya ata. So, low maintenance with no need to replace yung lubricating oil niya. Pagka magnetic bearing, ganyan ang features. Kasi wala na siyang oil-free na siya. Nakalutang yun. Pag umikot yan, meter, yung shaft na yun, nakalutang siya sa bearing na yun. Nakalutang siya. Sa electromagnet Yan, makikita niya pag wala siyang oil leak problem kasi nga oil-free. No? Wala namang leak doon. Wala adverse effects sa oil film, yung copper tube niya, trace heat exchanging very well in long time without degraded performance. So ito yung features ng conventional at saka ng magnetic. Wala siyang oil return, wala siyang oil supply, walang oil pooling, pag magnetic, wala nang oil pump maintenance.
wala nang oil check, wala nang oil filter replacement, wala nang oil influence. Wala lahat yun sa magnetic bearing. At least may idea kayo, ganun pala yung meron ang key. Meron pala tayong ganun klaseng key. High precision magnetic bearing control technology. Yan ang meron sa magnetic bearing sa typical chiller. Ito yung ibang industry na like yung McQuay, si Carrier, and then si Medea Clivet, meron din sila. Ang chiller ni Medea is Clivet sa Italy. So, chiller ni Medea ay Clivet. Energy feedback technology upon power failure. Upon power failure, it can generate power for the motor and then keep the bearing floating until the motor starts. Yun yung function, no? 4-quadrant inverter. Nagiging regenerative. Okay. Ito, may PV chiller tayo, di ba? So, bigay ko ito sa inyo. And then, yung functionality niya, I think, efficient yung system mo by 6 to 8%. And then meron din tayong water-cooled screw chiller. Developed and agreed for high efficiency semi-hermetic. Ibig sabihin, pag semi-hermetic, pwede mong buksan ka. Compressor, yung maliliit na compressor, hermetic yun. So, hermetically sealed. Meaning, pagka, plug and play na, pag nasira, palitan mo. Pag semi-hermetic na rin, repair na ito. Dual screw compressor. Ito yung nomenclature niya. Para alam nyo rin. Yung series niya, from 150 up to 620 lang. Magka-screw, ha? Baka maghanap kayo ng 1,000 TR na screw. Wala na. Ganun, may range siya. Hanggang sa atin, sa green, hanggang 640. May 700 pa pala yun. Kapag water-cooled, tapos variable frequency yung compressor. BFD, water-cooled, up to 700. Dati, industry, pagka-screw, hanggang 500 lang. Ngayon, meron na tayo. Meron tayong up to 620, 640, 700. 5-key technology. Pag-screw, walang excitation loss. Yan. Reduction, high efficiency on the compressor. Yung heat exchanging niya. Falling film evaporator condenser with an internal coil separator. Ayan ang issue pag screw. Digital control, high precision, quick response. Less in EMI. Electromagnetic interference. Well, pag pumunta kayo sa green, i-present dito sa inyo. At least may idea nila kayo. Agad pala. Sinarantron nila kayo for 1 week. Innovative dual screw hermetic compressor. So merong enhanced cooling, high efficiency, long service life, compact design, and long range. Kasi nga screw. Mas matahimik ang screw compared sa century. Cooperative control. No? May mga features niya. At dahil DFD siya, definitely save ka rin na. Mababa din yung kilowatt per ton. So, ganyan yung type of system na meron siya. Volumetric efficiency up to 95% and adiabatic efficiency up to 75%. Ang improve the rigidity and reduce deformation during thermal cooling by 24.3.
at least alam niyo yung, ganun pala yung features na meron si Chris sa screw chiller. And then, ito yung minention niya kanina, polar film evaporator, yung loob ng tube niya. Yung refrigerant, dito sa gilid lang. Tapos yung tubig ang pumapasok dun sa tube. Makumpis kayo. Yung refrigerant nasa side. Tapos yung tubig nasa loob ng tube. Ay yung condenser niya with internal oil separator. Ito yung DC control inverter niya na ginagamit. Ito, China standard, yung BBC2 standard. Wider voltage range, no? From 323 kasi nga inverter, 252 volts. So, minsan, di ba, ang worry ng iba, baka pag-inverter, madali, masira. Diba? E dahil mataas yung voltage range niya, so hindi ka mag-worry na masusunog yung inverter controller. Kasi hanggang 5 to 8 volts. And normally, ang fluctuation mo lang naman, 10%, no? Ang allowed camera ko, 5% lang. Within 3 to 5 seconds. Not more than 3 to 5 seconds. Ang allowed camera. Kung hindi, pwede mo yung isisira ko, no? Kasi masisira yung system. Ito yung industrial touchscreen with own intellectual property. Sabihin, kaya niya i-store yung event up to 180 days. At ito yung ginagamit niya, actually lahat naman ng BMS, ito madalas ginagamit. Yung pinaka-old na klase ng interconnection, yung RS485. Yung sa Bicol natin, international na airport na nilagay natin cheater doon. Ano yun? RS485. Ito yung mga product features niya in terms of protection. The same din na meron din sa certificate sila. Ito yung comparison. Agree, ibang brand, magandang Bosch, si York, si Train, Carrier, Makoy. Meron siya. Binigay niya isa-isa. Makoy, magandang Bosch. Yung-turn niya rin yung sarili niya siya. Maganda rin kasi ganun. Air cool screw chiller natin. Ito pa, bigyan na kayo dito. Hanggang pinakamalaki niya, 470 pag air cool. Yung kanina, water cool, 600 to 700, diba? Pag air cool, hanggang 470. Ang pinakamalaki. Ang pinakamaliit, 51. Air cool na screw. And yung nomenclature niya, so, ito yung, itong ganitong klase na heat exchanger. Or pwede mo lagyan na economizer. Actually. Yung system niya. And then semi-hermetic din. Ginagamit niyang compressor. And pwede siyang variable speed or fixed speed. Ito yung DC inverter controller niya.
Ganun din, up to 528 volts. Yan kasi lagi yung tinitignan natin kaya tinatanong ng mga consumer. Flooded yung cell and tube niya. Sabihin, pag flooded, mas malamig yung system. And then, V-shape yung ating heat exchanger, hindi pa-vertical. Para mas mataas yung utilization niya ng heat exchange. Anong purpose ng economizer? Flash evaporation of refrigerant in the economizer circuit will increase the subcooling degree of refrigerant in inlet of the expansion valve of the main refrigerant circuit. Increase suction suction on the compressor, enhance cooling capacity by 10%, and also improve the cooling efficiency. Yan yan nilagyan ng economizer. Ito yung pH niya. Maganda rin learning. High precision. Imagine sa kapag sa pH na. Oo, mas nakikita mo ba agad ganun pala nag-aano siya. Nagpa-function. Ito yung EXB, electronic expansion valve, ang ginagamit. Mas maraming steps. Yan. 3,800 steps. Pag thermal, THB, hanggang 400 steps. Low noise, low vibration. Ito parang hard rubber to yung ganitong klase ng vibration isolator. Silent soothe lowered by 8 to 10 decibel. Vibration isolator more than 90% efficient. Ito yung anti-freeze niya. Meron din features. Vertical oil separator. Meron din. All-round protection ng motor at saka ng chiller. Kaya pag ang chiller, nagtitrip siya, ang i-chiller, pagsuspensyahan niya is yung tubig o yung electrical source. Ibig sabihin may problem sa electrical set. Pag nagpapulpa yung chiller natin. Pero internally, pag nag-high ampere siya, ibig sabihin mechanical issue. May mga portable chiller din tayo. Ito yung heat recovery niya. Pwede sa screw. Unit equipped with small cell and tube heat exchanger on each refrigerant circuit for making parts of hot water can be made for user when making food. Pwede yun. Total heat recovery, meron pa siyang isang shell. Unit equipped with additional heat exchanger in parallel with the condenser coil. Production of pre-hot water simultaneously with chill water. So, magiging tatlo yung shell mo. Evaporator, yung condenser mo, tapos yung recovery. Yung iba, tawag nila dito sa ibang terms, sa Daikin, sa McQueen, sa KVL. Ang tawag nila dyan ay amplifier. Amplifier, para sina-amplify niya yung heat papunta sa hot water. Kaya amplifier. Sa McQueen, amplifier, yan, tawag nila. And then, ito yung kanyang 7-inch display. No? Ganun din, RS485, pwede mong interface sa games. Ito, pamilya na kayo dito, modular air-cooled scroll natin. Pinakamataas natin, 820, 92. Wide range yung features. Maganda yung compatibility niya up to, mga tanongin kayo, 16 modular unit. So, nagsicycle siya on its own.
Tapos yung isang controller natin na kasi laki lang ng cellphone, kaya niya is walang chiller. Direct. Yung mga product features niya, and then yung reliability ng system niya in terms of detecting water flow and detecting yung temperature. Meron siyang mga ganong features. Is alam niya. At pag nakita niyo na to, pag nasa site tayo, yun pala yun. Pag nag-inspect kayo, ayun pala yun. Water flow. Meron tayong naging Chinese contractor, mga tao ni boss, na sa Ormoc ba yun? O sa, I forgot the project. Na, para umanda rin chiller, binaligtad nila itong flow switch. Bakit? Kasi baligtad yung pagkapit nila ng in and out. So, para umanda lang yung chiller, binaligtad nila. Ngayon, nung tinesting ni Sir Manuel, sabi sa akin, Sir Beng, bakit ganun yung chiller? Hindi bumababa ng 10 degrees C yung temperature. Sabi ko, baka may problem sa interconnection. True enough, nung chinek niya, baliktad niya yung topping. Yung pala, sa pagmamadali nila, na mapaandar kagad nila, hindi na tinignan yung in and out. So, para lang mapaandar nila, binaligtad na lang nila yung flow switch. Ginawa ng kaibangan nung, di ba? So, sabi ni Sir Manuel, bababa ba ito? Sabi ko, hindi na bababa yung ganyan. Kasi instead na pa-cross yung cooling mo, di ba? Oo. Di ba ganun yan? Oo. Pa-cross. Hindi na mangyayari yung parallel cooling. Di ba? So, tandaan nyo yun, ha? So, yun. Tinanggal ni Boss yung mga Chinese na nag-install nun. Dahil baliktad yun. Simple na lang, di ba? May simple na lang. Tinulugan kasi nila eh. Ang tulugan nila araw. Yan ang kaya. Bakit, sir? Nag-stay na siya doon? Hindi, kinurek yun. Kinurek. Magkano yung dapat, sir? Hindi ko alam kung magkano yung correction, pero binawas yata dun sa kontrata nila. Mas wito nila. So, ingat-ingat pagka gumagawa. So, dapat i-remind na, oy, di ba, madalas, checkin nyo yung interconnection. Yung in and out dapat. Meron pa siyang gano'n. Gree versus other brand. Kinumpare niya, Gree versus Midea, Carrier. Yan. Okay. Mga comparison siya. Gree versus York, yung flow switch ng Gree, tsaka flow switch ng York. Diba? Yung heat exchanger niya, yung kay McQuaid, kinumpare niya, tsaka yung heat exchanger ng Gree. Ito, yung Gree E series, tsaka Gree D series. Ano yung difference niya? Ito, up to 16 milliamps, yung D series, up to 8 units. Yun. Ito, so. Kasi product din yun. Okay. And dahil may natutunan tayo sa discuss natin. Pag-plug ko yung mga sinabi nyo. Kung may mga question kayo, yun, aralin nyo lang yung ating tatanong. Ganda, Cindy, mag-try kang ganong design ng mag-sample ka ng mga BRF design natin. Kahit one floor lang, ginawa natin sa Sinoca pa. Yung right na side. Para ikaw mismo, feel mo agad ito pala magawa natin. Mga something, mga okay. O, Peter, may question? Ano pang naisip niya na gusto niyo pag-aralan? Kuling tawag din. Ay, kuling tawag? Sige. I-discuss ka naman. Sa next month natin. Discuss ka naman natin. Sige. Kasi ang mga dumating na kuling tawag per set. Ito na sabi, naano na ako sa airport sila. May nalilip siya sa
cooling tower system. O nga, daanan natin ang chiller cooling tower farms. No? Yung Hilton sa cooling towers. Oo. Hindi ako parang sa magkakay. Yun. Sige, pag-aaralan natin. Yung iba-ibang cooling tower, hyperbolic, yung built-up cooling tower, sige, pag-aaralan natin. Tsaka yung sir, pag-design, pag-size, Sa paano mo isuselect,